Sabay sa agos ng mundong ito, ako'y gulong-gulo. Tuburan sa panalangin, kini nga programa gimugna sa East Coast Gospel Mission. Alas 6 hangtod alas 6:30 matag adlaw. Aron ikaw matabangan nga maangkon ang tinuod nga kalipay, katagbawan ug kasiguruhan sa kinabuhi, ug nga kahatagan sa kasulbaran ang naghingapin nga mga kabalaka, problema, mga pangutana nga sa dugay ng panahon nakahasol pag-ayo kanimo. Busa paminaw ug sa Dios ikaw panalanginan. Mayong adlaw sa tanan, salamat sa Dios sa oportunidad na usab nga gitugot niya kanato nga makapadayon kita sa atong bulaton og standby pipila lang ka mga minuto ako magpakiguban alang sa atong pagpamalandong og ingon man sa tibuok nato nga bulaton karon. Niining karon nga buntag magatugyan kita sa ato nga bulaton diya sa pangamuyo. Amahan og Dios nga langit no, nagapasalamat na usab og nagadayeg kami diha kanimo tungod sa dugag na usab nga pribilehiyo nga gitugot nimo kanamo nga makabasa kami makapamalandong sa imong balaang pulong dinhi sa kanginan. Panalangin ni o Dios ang tanan nga paminaw karon diya sa ilang tagsa-tagsa ka mga panimalay, sa ilang mga radyo o sa tanan nga mga Facebook friends nga naga-follow Ginoo ni ining Facebook page and naga-pray ko Ginoo nga ang tanan nga naga-subaybay imong i-bless o bisan pa man o Diyos ang imong mga panalangin padayon nga imong igahatag ipaambit ngadto sa mga katawhan o mga kaanakan nimo Ginoo nga padayon nga nagahigugma o nagasunod kanimo. Panalangin ni o Diyos ang tanan karon nga adlaw samtang mga padayon sa pamalandong diya sa balaan nimong pulong. This I pray in Jesus' name. Amen. Salamat sa higayon nga kita makapadayon sa pagpamalandong no sa karon nga semana. Hinaot pa nga ang atong buhi nga Dios padayon siya sa paglihok nganhi sa ato nga mga kasing-kasing. Og this time padayon kita pamalandong sa chapter 4 ani kita sa verses 29 down to verse 32 as continuation sa atong nasugdan sa milabay nato nga pamalandong sa pag-practice, sunod o pagkinabuhi sa tama gyud nga klase nga kinabuhi. Practicing rightful conduct. Part 2. Now, ato nga makita din sa verse 29, basahon nato ang passage na ingon, let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. In verse 31, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. And be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake hath forgiven you. No? Ato makita din sa mga passages as continuation sa ato nga pagpamalandong, padayon si Apostol Pablo nga nagatudlo kanato og importante kay nga mga pagtulunan nga dapat natong maaplikar sa atong kinabuhi. And nagahisgot siya about practicing rightful conduct. Ingon nga mga Kristohanon, ingon nga mga katawhan sa Dios, ang Ginoo naga-expect ka nato nga atong i-practice ang mga tama makatarunganon o Diosnon nga klase nga mga kinaiyahan nga gipaambit ka nato gikan sa Ginoo. Now, how to practice rightful conduct atong natun-an sa milabay nato ang pagpamalandong by controlling our tongue. Kanang una then by controlling our temper.
Kay ganuman, di man nato malikayan nga naay mga panahon nga mga sitwasyon sa atong kinabuhi nga taas sa ato nga mga temperamento, no? Then number 3, by stop stealing, no? Sa tanan nga klase nga panikas or sa tanan nga klase nga mga pagpandaya, whatever nga mga butang nga dili gina siya ato, no? Mo kana siya kung atong ibutang sa ato nga natural nga pagpanginabuhi, we should be fair. And bisan pa man sa atong pagpangalaga diya sa Ginoo, of course, labaw sa tanan. Ang iya sa Ginoo, iya gina sa Ginoo. Then, number 4, by speaking only healthy words, according sa verse 29, diha ito na partly atong natun-an sa milabay nga pagpamalandong. Now, karon atong padayunon, the same verse, din sa verse 29, by speaking only healthy words and avoid being negative. Now, saan to say nga sa ato nga pagkinabuhi or even sa atong kapanahunan karon, makita nato ang kana bitaw ginatawag nato nga klase sa pagkinabuhi. Any issues sa kinabuhi, either ang usa ka tawo negatibo siya or positibo siya, makita nimo the way siya nga naga-komento or nagasulti mahitungod diini, no? Pero kita ingon sa verse, ingon dinhi kinahanglan maga-practice kita sa tama nga mga kinaiyahan pinaagi sa pagsulti sa mga pulong na kanang healthy, no? Nang makatabang, maka-administer ngadto sa uban o as possible likayan ang pagiging negative. Okay? Kinahanglan kita maging optimistic instead of maging kinahanglan kita maging dili kita maging pessimist, no? Dili maging optimistic, matan-aw kaya nato tan-awon unsa ang mga positibo nga mga butang. Ingon siya sa verse 29, let no corrupt communication proceed out of your mouth, no? But that which is good to the use of edifying. Instead ga mga negative or mga bad words manggawas ba or sa pagklase sa atong nga pagki-communicate ngadto sa uban, instead maging good o kanang useful na klase nga mga pagki-communicate nato, mo kana siya to makita words to be spoken that are godly, healthy or good, helpful, useful, true, pure, constructive, encouraging, and edifying. Now, mo kana siya ang suppose nga gusto sa Ginoo or even ni Apostle Pablo sumala siyang pagtudlo, mao kini amang magagawas gikan kanato as children of God, as katawhan nga iya sa Ginoo, no? So ingon ana makita nato nga usa kita ka ehemplo na klase as possible, mao kana siya, no? Now ang passage kung imong pamalandungan gala nagasulti siya mga kamatuoran mahitungod niini nga ang pagiging masukano, no? Getting angry is a normal human experience. Normal man, dili man nagpasabot nga ang Kristohanon dili na siya masuko, no? So pwede siya masuko kay normal ang kasuko. Usa kana ka butang gihatag usab sa Ginoo kanato aron nga makabalo kita mo response or mo react sa sitwasyon, but the only thing kung naaman kita kasukan katong mali nga dapat nato i-correct, no? Mo kana siya. Then number 2, when we get angry, manage it well, no? Alagaan o kana bitaw i-manage siya kanang suko man pero muhatag og maayong outcome. Okay? Masunod sa dapat og ato makita kini nagpasabot sa godly and controlled anger is beneficial in any way. Just like sa kay Jesus Christ,
Sadyang nasuko siya, na-check usab niya ang mga kinaiyahan o mga practices, mga katauhan sa iyang panahon. Ikatulo, enslaving hatred would be unhealthy, destructive, lifelong experience. Kung imong tan-aw ni gala, kana bitawng pagkamadinumtanon, usa kana siya kabutang dili maayo, no? Naa siya dili maayo nga maidulot to both sa person nga nagadumot o sa iyahang gika dumtan o gikaaway. Naa siya dili maayo nga may impact or result sa nagamadinumtanon. Posible sumala pas daghan nga mga doctors nga ang pagiging pag-angkon o pag anaan ni anang kinaiyahan pagkamadumtanon kasagara nagaabot sila sa point nga muhatag sila og dili maayo nga effect diya sila physical nga aspect. In fact, naay mga doktor nga nagingon nga once nga ang usa ka tawo naanay sa kanunay nagasigi madinumtanon, posible magkasakit og cancer, no? Nganuman kay mohimo siya og dili maayo nga diya siyang physical, no? Dili man ko doktor nga maka-explain paano na siya nagakahitabo, pero daghan mga doctors imong madunggan nga usahay ang makahatag niini nga maong mga balatian is kanang pagkamadinumtanon. Kana bitong stressful nga klase nga tao, mostly magkasakit yun di anak nga klase nga mga sakit, no? So di lang kana, unmanaged anger is an open door for Satan's attack. Mao kana siya mga guba ang relasyon, mga makahimo og mga butang nga instead dapat likayan, mas destructive pa nga mga actions gumikan sa kaning kasuko. That's why mao kana siya ang gusto ni Apostol Pablo nga bantayan nato nga mga kanakan sa Dios, no? So again, pwede ta masuko pero i-manage yung tarong o kanang ang kasukan kanang dapat lang yun o dili nga all the time nagakasuko kita, ha? Now, how to practice rightful conduct? Another one is stop grieving the Holy Spirit, no? Stop grieving the Holy Spirit according to verse 13 nagaingon, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Grieve not the Holy Spirit of God. So, ang pagpasubo sa bala ang espiritu nga sa itong mga kasing-kasing is possible, no? Pwede siya posible siyang mahitabo nga dili siya mag-enjoy nga ni sa atong kinabuhi the moment nga magkinabuhi kitang sukwahi diya sa iyahang mga pulong. Unsa man ang mga butang nga makapasubo sa balang espiritu, dili makapalipay kaniya, things that can surely grieve the Holy Spirit in our lives, like rebellion or gambling, tolerance of wrongdoings, mali pero gitolerate, evil words, unholy living, or hard-headedness, or unhealthy words, or unruly attitude, or backbiting, deceiving, or uncontrolled temper, or stealing, or vices. Bisag unsa pa kana nga dili makaayo, ha? Or daghan pag mga butang nga dili makalipay sa balaang espiritu, nga sigurado siya makapasubo sa balaang espiritu nga ni sa ato mga kasing-kasing. Why we should stop grieving the Holy Spirit? Nga naman, undangon ang pagpasubo sa balaang espiritu nga ni sa atong kasing-kasing. Number one reason is that because He is our seal, no? Siya atong silyo. He is our seal. According sa verse 30, part B, no? Imo kita diha. Ang silyo din, it means stamp or private mark for security,
preservation and ownership. No? Mao kana siyang but pasabot. Ganong undangon na to ang pagpasubo sa balang espiritu sa atong kinabuhi because siya ang tatak, siya ang silyo tagpaila nga kita iya sa Ginoo, owned by God. According sa verse 30, ingon siya, whereby ye are sealed according sa pulong sa Ginoo, ye are sealed unto the day of redemption. Kung imo tan-awon sa Cebuano version, ingon dito, kansang ang balang espiritu siya ang mao ang tatak, timaan na kita iya na sa Dios until the day of redemption. So usa kana siya ka pribilehiyo nga atong nadawatan gikan sa Ginoo. Therefore, ato siyang i-treat, ato siyang ikinabuhi nga mag-enjoy siya kani sa atong kinabuhi. Number 2, why we should stop grieving the Holy Spirit? Because He is our guarantee. According sa atong nabasa, siya ang atong guarantee or siya atong silyo o siya ang ato nga garantiya. Sa Cebuano nga pinulungan, siya ang atong patinga. Siya ang deposito timailhan nga kita pag-aari sa Ginoo. No? Guarantor, siya to guarantor. Somebody who gives a guarantee, especially a formal promise to be responsible for somebody else death or obligations. Mao kana siya nga moabot ang day, ang adlaw nga kuhaon kita sa Ginoo o ang Holy Spirit siya ang garantiya nga kita kuhaonon sa Ginoo. How to practice rightful conduct? Another one, stop bad habits. Now, bihira kayo nga nang naay tao nga walay habit. Na magitay habit tanan. Sa ato nga mga daily practices, sa ato mga ways of living, sa ato lifestyle, sa tanan nato nga mga ginahimo every now and then, natay mga habit. O dili nato ma-mention kana tanan, pero ikaw mismo nakabalo nga naa jud kay habit. It's either good habit or bad habit or mga habits sa ato nga mga kinabuhi. Now, ang mga good habits improve, pero ang mga bad habits dapat tanggalon, kuhaon sa atong kinabuhi. Ingon pa sa verse 31, let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. Unsa man dinhi ang gina-mention sa pulong sa Ginoo? What are bad habits nga gi-mention ni Apostol Pablo? Number 1, bitterness. Kaning pagiging bitter sa usa ka tawo. It is the opposite of sweetness and kindness, and it harbors resentment and keeps score of wrongs. Mo ni bantayan na usa kini siya ka dangerous nga butang once nga makatapot kini sa ato nga mga kinabuhi na always ta nagapangita og mali niya timan-an ilista to butang nga dili makatabang, no? Bitterness kada bitaw ang katong mga nagkamali sa atoa sa unang panahon pa hantod karon clear pa nakalista unya pag naigamay nga problema mabalik dito sa una. Walay putol-putol, walay kawalan, no? Katong mga butang nga dili maayo, no? Yung ingon na forgive na pero di ay gihit-dilista pa, no? So mao kana siya bitterness, dili siya makatabang, dili siya healthy, dapat tanggalon o kuhaon sa atong kinabuhi, no? Di lang kana higala but wrath, according sa verse na atong gibasa, ang kanang kapuot, wrath or rage flows from bitterness and refers to outburst of uncontrolled passionate frustration. Sa kanang kapungot, di bitaw ang nagakahitabo dili ayon sa atong gusto na tanan bisag unsa na lang atong mikasukan.
Usahay kabalo kay gala kanang usa ka kanang bitter bitaw nga tao. Tanan lang madunggan nimo sa iya pur kasuko no bandayanan kini. Kitang tanan no. We are all subject ni ini. Buta nga dapat ma-check sa atong kinabuhi. Not only that, but anger. No? Anger is inappropriate, noisy assertiveness and abuse. No? Mao kana siya. Usahay ba kaning kasuko pag moabot sa kinabuhi sa usa ka tawo, pag dili siya makakontrol ini, naa siya daghan kay mga outcome nga dili maayo. Claymore, no? Imutan-aon din ni claymore or brawling describes shouting. Kanunay nakabulyom, no? Naka-full bulyom ang iyahang nga mga kuan. Simple kay nga mga kuan, puro isog kaayo, no? So bantayanan kay butang kini mabibilong siya sa bad habits, no? So mao kana siya. Not only that, but slander dapat kuhaon kini. Slander refers to words that hurt another person. Simple nga buhat pero muguba o pasakit ngadto sa uban. So mao kana siya bantayanan kang pagka-slanderous nato, no? Then number 6 is malice. Butang nga bantayan usab. Malice is bad feelings and is the source of the other 4 vices. Kaning malice usa ka pagbati nga dili gyud maayo. How to practice rightful conduct. Adapt and practice good virtues. I-adapt na to unsay maayo, i-practice unsay tama nga mga virtues sa kinabuhi according to verse 32, last verse. And be kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God for Christ's sake has forgiven you. No? Tungod kang Kristo nga nagpasaylo ka nato, kita po magiging kind, maging tender-hearted kita, kabalo kita mag-forgive ngadto sa uban. Ingon nga kita usab, pinasaylo raman usab sa Ginoo. What are these good virtues nga gina-mention in verse 31? Being kind. Being kind. And being kind, we are kind when we say or do what is suitable or fitting to a need with a sweet and generous disposition. Makita ni mo higala na agi mga tao nga kanang ginatawag mga kind jud nga mga tao. Bisan sa panahon pa nga ginanalupigan kini nga mga tao, pero makita gihapon nimo ang ilahang kinaiya nga murag matawag nato, no, nga murag kinaiya nga talang saon kayo. And as Christians, kita gina-encourage sa pulong sa Ginoo to be kind. Now, number 2 is being tender-hearted. Kanang malumo. Tawag sa Bisaya, sa Cebuano is malumo o kasing-kasing. Dili siya madumtanon, kundi dali ra gyud tandugon, dali ra maluoy, dali maka ubati sa nga alang sa uban. Mao kana siya ato makita. We are tender-hearted or compassionate when we feel affection for someone else. Dili na kailangan sultihan, makabalo na unsay dapat niyang buhaton. Pag makita niyang mga sitwasyon, kabalo siya mo response niini. Di lang ka naigala, but be forgiving. According sa verse 32, kaya nga naman, usually, dili man nato malikayan nga na ay mga panahon, na ay masuko sa atoa, natay nasipyatan nga mga tao, o ang uban pud ka tao na po'y masipyat pud sa atoa. So the moment nga na ay mga tao nga maka-offend ka nato, be ready and be willing to forgive. Even to the point nga na ay mga panahon nga di gyud sila mga sorry.
Dili siya mga sorry, okay lang. Kanang maka-learn kita nga kanang ipataas nato, no? Kung dili gid mo makaamin sa kamalian, ay ipasa Dios kana siya tanan. And ayaw pagdumot kay nganuman dili siya maayo. Be forgiving. Now, we are forgiving when we let offenses and grievances go freely and graciously. So, lisod kayo siya i-practice. Sayon basahon, sayon sabton, pero sa practice na, that's another story. Ang pagiging mapinasayloon sa atong pagkinabuhi. And number 4, being godly. Of course, mao kini ang gamot sa tanan. Being godly. Kang usa ka tawo nga dili godly, impossible para kaniya nga mo-practice sa atong na-mention previously. So, we are godly if we act in forgiving as God forgives us in Christ. So, ang pattern, ang giya nato paano mag-forgive, atong unaw-naon, nga ako po daghan pod kay kong mga sala, nga dili na dapat pod di makaog iro nga klase nga mga kinabuhi, kinaiya, pero gi-forgive ko sa Ginoo. So, who are we not to forgive others? Kinsa man ako nga dili ko pasaylo sa uban? Being godly. Ang pagka-Diyos nun, pinaka-importante kayo sa atong kinabuhi. It's because forgiveness is the only way that can totally set man free. Ang pagiging pagkamapinasayloon, willing i-release niya ang mga bad feelings niya, iyahang mga kasuko o kalain diha sa iyang kasing-kasing against any. Pag ma-release ka na niya sa Ginoo, siya mismo ma-set free o ang uban nga mga tao ma-forgive niya. That's forgiveness. Mao ka na ang kanindot sa pagiging mapinasayloon. Forgiveness is the only way that can totally set man free. Kanang tinuod nga nakapasaylo. Once nga nag-forgive kita, dili na nato ilista, dili na nato i-count. Aron nga magaka-enjoy, magakalipay ang balang espiritu sa atong mga kinabuhi. Practicing rightful conduct. Mao kini ato natun-an from verse 25 down to verse 32. And how to practice rightful conduct ato natun-an karon by speaking only healthy words and avoid being negative. And next, by stop grieving the Holy Spirit which is in us. Then stop bad habits, whatever it is. We need to stop it, and we need to adapt and practice good virtues nga gikan sa Ginoo alang sa kahimayaan sa Ginoo. Hinaot higala nga ang panalangin sa Dios kanunay nga naa kanatong tanan, kanimo higala nagapaminaw karon. Dalaygon ang Dios og hinaot nga siya makakita og kahimayaan ni sa atong kinabuhi. God bless sa tanan, and thank you so much for listening karon nga buntag.